Balingasay River ang sinasabing pinakamalinis na ilog sa buong Luzon. Ngunit hindi ito himala, kundi bagay na pinaghihirapan ng mga taga rito. Isa sa mga ginagawa ng mga tao dito sa Balingasay River para masigurong malinis yung tubig nila, ito, chine-check nila yung water quality ng ilog twice a month. Kasama ko si Kuya Jessem ng Coastal Resource Management. Siya ang nagsusupervise. Ito yung dissolved oxygen parameter. Okay. Para ito, makita natin kung gaano kataas yung dissolved oxygen, yung oxygen niya sa ilalim ng tubig. So ilulubog lang yan? Ilulubog siya. Katulad ngayon, ang nakikita dito ay hanggang 7 na dissolved oxygen, yung taas niya. Okay, so anong ibig sabihin ng 7 na dissolved? Ibig sabihin, buhay na buhay yung mga isda. Okay. Hindi sila namumroblema ng dissolved oxygen. Inuulit ang pagtetest sa iba't ibang bahagi ng ilog. At ang ginagawang pag-aalaga ng mga tao, sila din ang nakikinabang. Tuwing madaling araw, kapag mataas ang tubig sa ilog, makikita ang mga nag-iilaw. Sinasabi nilang ang mga isda ay lumalapit sa kanilang liwanag. Kaya't inilalapag nila ang kanilang lambat at nanguhuli ng isdang kakainin para sa pang-araw-araw. Pag ito sinibad nito, ito makuha rin. Kumakain ng isda ito eh. Barakuda. Ang mga isdang karaniwang ko lang nakikita sa ilalim ng dagat, dito rin pala sa ilog nagmumula at nagpaparami. Kung titingnan po natin sa mga scientific study, ito nga sa katotohanan na kung saan pumupunta mga isda natin. Dahil ito ay sapat na environment para sa kanila para dumami at lumaki. Ngayon kung wala tayong mga bakawan na nagpoprotekta sa kanila, ay bababa at bababa ang ating production ng isda. Patunay na sagana sa samot-saring yaman dagat ang ilog. Ngunit isang oras lamang mula sa Balingasay, naghihintay ang panganib na marumihan ng ilog. Taong 2001 na makaranas ng malawakang fish kill ang Bulinaw at ang Anda. Ang dahilan, tumaas ang nutrient levels ng tubig at bumagsak ang oxygen content nito. Ang sinisisi nila ay yung overcrowding ng mga fish pen sa area at ang naipon ng mga feeds sa ilalim ng tubig. Ang mga sobra-sobra at illegal na fish pens, maaaring magdulot ng polusyon mula sa mga fish feeds na siyang magpapababa sa oxygen ng mga isda sa tubig at papatay sa mga ito. Ayon sa eksperto, ang nakakalasong tubig maaaring unti-unting makontamina ang pinakamalinis na ilog. Kaya't bago pa ito mangyari, gumawa na ng hakbang ang munisipalidad ng Bulinaw. So kasalukuyan makikita natin hinuhugot nila yung mga kawayan na nakabaon. Ito yung mga kawayan na ginamit sa mga fish pens. Hindi madaling trabaho to dahil yung mga kawayan na yan sobrang lalim ng pagkakalubog niyan sa lupa sa ilalim. Kuya, ba't nyo binabaklas ho itong mga kawayan na nanggaling sa mga fish pen? Kasi po ito talagang hindi dapat nilalagyan ng fish pen ito. Kaya sagaban lang ito sa dito sa kaya tinatanggalan namin ito. Sa dami ng babaklasin, aabutin pa raw ng 6 na buwan bago matapos ito. Dahil maapektuhan man ang iilan, lahat ay makikinabang kung pananatilihing malinis ang katubigan. Sa Pilipinas, may 40 ilog na ang tinatawag na polluted o marumi. At karamihan sa mga ito, sa syudad matatagpuan. Paano nga ba magkakaroon ng isang malinis na ilog tulad ng Balingasay? Sino pa nga ba ang makakasagot, kundi ang mga ordinaryong tao na nangangalaga nito? Pinapaano namin sa barangay pag may nakita kaming magbabasura dyan. Lahat ng mga bata dito, naglilinis po kami. Sa bandang huli, napatunayan kong nasa taong desisyon kung magiging malinis o marumi ang kapaligiran niya. At anuman ang ating mapipiling tapunan o pangalagaan,
ay babalik din sa atin. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild.